Good morning. So maraming salamat dahil tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain, sa ating pag-share sa Word of God. So ang ating topic ngayong umaga ay about sa usas. Once saved is always saved. So tayo po ay magpapatuloy pagkatapos ng ating intro. We pray for blessing. Ang once saved is always saved. Kung ito ba ay turo ni Satanas or turo ng ating Panginoong Diyos. So may isang nagsasabi na si Love Hope, sabi niya ang usas raw or ang once saved is always saved ay turo ng demonyo. So ngayon ay ating aalamin kung sino kaya ang nagsasabi ng totoo, si Love Hope o ang Biblia. So ngayon ang once saved is always saved. Bakit sa akin ay ako ay naniniwala? Why I believe in once saved is always saved or eternal security is biblical. So may ilang mga points akong i-share sa inyo. I hope na wag nyo i-skip ang video ito dahil napakahalaga po, napaka-importante po ang mga verses na dapat malalaman nyo. Okay, so number 1, bakit ako ay naniniwala sa once saved is always saved ay biblical or eternal security? Number 1, sabi ng Bible, this is the will of God. John chapter 6 verse 40. Sabi ng Bible, and this is the will of him that sent me, that everyone which saith the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So ito po ang rason bakit po ako naniniwala sa once saved is always saved ay biblical o kilala sa usas. No? Sa verse na ito ay napakalinaw na statement from our Lord Jesus Christ, the eternal security once saved is always saved or usas, it is a will of God the Father, because once a person is truly saved by Christ, absolutely will remain saved, waiting to be raised up to the last day. So yan po ay napakalinaw na talata ayon sa Biblia na ang will ng ating Panginoong Diyos na the time na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa ay ikaw absolutely saved na. No? So yan po ay malinaw at hindi po will ng tao, will ng ating Panginoong Diyos. So number 2, good and perfect gift of God. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. So dito po sa verse 8 ay napakalinaw, for by grace are ye saved through faith. So nangyayari na, no? Past tense na. And that not of yourselves, it is the gift of God. So ang regalo ng ating Panginoong Diyos ay good and perfect gift. No? So ibig sabihin, pag perfect gift ay hindi po kulang, kumpleto, buong buo na. No? Salvation is a pure grace, not basis of any good works from man's ability or strength, but it's a gift of God. Yan po ay napakalinaw na mga talata sa Biblia na ang tao ay tumanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas ng kanyang kaluluwa ay ligtas na siya. At sabi ng Bible, ligtas na siya forever. Kaya nga ligtas, once saved is always saved ay biblical, hindi po aral ng demonyo. No, in the first place pa lang mga kaibigan, hindi po nagtuturo si Satanas or ang demonyo about sa kaligtasan ng tao. No, kung alam natin ang trabaho ni Satanas ay siya ay deceiver. Deceiver, hindi niya gusto na ang tao ay maligtas, tapos sabihin pa natin na
ang usas or ang one saved is always saved ay aral ng demonyo. No? So, sa palagay nyo, kaya totoo kaya yung sinasabi ni Love Hope na ang usas ay aral ng demonyo? Hindi po totoo. And then, i-continue natin sa verse 10 kasi maraming nagtataka bakit hindi natin ipagpatuloy sa verse 10. But the good works, absolutely necessity. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Because it's only way to determine that man was truly saved by God's from His grace. So yan po ay, tayo na po ay gumagawa ng kabutihan, yan po ang bunga ng ating pananampalataya. Yan po ay bunga sa mga totoong ligtas na gumagawa ng kabutihan. So mali po yung license to sin. No, kaya nga sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, mali po sasabihin natin na ang ligtas na ay license to sin na dahil ligtas pa rin. Hindi po yan totoo. Haka-haka lang po yan. Hindi po yan biblical. Another, James chapter 1 verse 17. James chapter 1 verse 17. Ating pag-uusapan ang Bible, no? Hindi po tayo maniwala basta-basta sa mga idea ng mga tao na hindi naman nakakaunawa sa Bible, no? James chapter 1 verse 17, sabi ng Bible, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. One of the good and perfect gift of God is the salvation. Okay, so perfect gift na po yan ang salvation, kaya wala nang works, no? Walang good works, walang baptism, walang 10 commandments. God Himself identified as with whom is no variableness, neither shadow of turning. In His feeling and His covenant, His gift of salvation which cannot last, but it's also a gift forever and ever. So yan po ang malinaw na sinabi ng ating Panginoong Diyos na ang salvation never po yan mawawala, no? Kaya nga forever and ever yung kaligtasan na tanggap mo dahil gift ay perfect. Yan po ay malinaw. And ikatlo, promise of God. No, bakit po ako ay naniniwala na ang one saved is always saved ay biblical, hindi po aral ng demonyo? Sabi ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So ang promise ng ating Diyos, no, God promised salvation secured. Everybody knows once we believe in Christ, the true things will happen. Believers will not perish. So yung mga ligtas na by God's grace, sila ay tumanggap ni Jesus Christ, sila po ay hindi na mapapahamak doon sa impyerno. Believers have eternal life. Ibig sabihin, yung mga tumanggap ni Jesus Christ, mga believers ay may buhay na walang hanggan na. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, hindi na po yan napuputol. Kung gagamitan natin ng common sense, no, kahit napakasimpleng logic, pag ibig sabihin ng eternal life, hindi na po yan putol-putol. Kaya nga eternal life, buhay na walang hanggan. Dito sa atin, tayo po ay mamamatay dahil yan po ang kabayaran. Pero once na ikaw ay matay, ang inyong kaluluwa ay pupunta sa langit at mamuhay na walang hanggan. God promised salvation secured. Kaya nga sigurado dahil naka-secured na, no? Naka-secured na. Kaya nga ang one saved is always saved. No, ligtas ka na at nagpapatuloy pa rin yung kaligtasan mo. Hindi yun nawawala ang kaligtasan mo. John chapter 5 verse 24. Ito ang sabi ng Bible sa John chapter 5 verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but it pass from death unto life. Yan po ang ibig sabihin ng Bible, no? Na the time na tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw po ay may eternal life na. Okay, so dalawa lang po ang eternal life, sa langit
may buhay na walang hanggan ka, rejoicing, and then doon naman sa eternal punishment, doon sa impyerno, ay buhay na walang hanggan rin. Okay. But has passed from death to life. Yan po ay napakalinaw. And then, secured by God's love. Bakit ako naniniwala na ang kaligtasan ay once saved is always saved or eternal security? Dahil yan po ang sabi sa Bible, secured by God's love. Sa Romans chapter 8 verse 37 and 39. Romans chapter 8 verse 37 down to 39. Sabi ng Bible na in all these things we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Yan po ay napakalinaw na secure by God's love. A believer like Apostle Paul, he confidently secured for his salvation, knowing not any elements nor any influences from others creatures can separate us from the love of God. Yan po ay napakalinaw mga kaibigan. Ang salvation ay hindi po bigay ng tao. Kaya nga ang salvation at ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Kahit man ang tao ay makasalanan o nakagawa ng kasalanan, hindi po nawala ang kaligtasan. Dahil ang nagbigay po ng kaligtasan ay ang ating Diyos, hindi po tayo. And then, lastly, the salvation of the sheep are eternal secured. John chapter 10 verse 27-29. Yan po ang malinaw na talata sabi ng Bible sa John chapter 10 verse 27 down to 29. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. So ito po ang 27 ay mga ligtas na. Sila po ay tumanggap ni Jesus Christ kaya tinawag sila ng sheep. And 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So yan po ay napakalinaw na mga verses sa Bible, and I refers to Jesus Christ, and to them refers to all believers. No? So binigyan niya ng assurance, eternal life, and they shall never perish. Di na tayo ma-imperno, hindi na tayo mapahamak doon sa imperno. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So yan po ay napakalinaw, no? Which is so secured, God gave them eternal life, not partial life. Ito po ang ating tandaan na binigyan tayo ng kaligtasan 100%. Secure tayo, no? Hindi po partial ang binigay ng ating Diyos. Kaya they shall never perish, John 3:16. Yan po ay napakalinaw ng mga verses sa Bible. Although marami pa yan Marami pang mga verses sa Bible na nagpatunay na ang salvation is by faith alone sa ating paniniwala sa ating Diyos at tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. No, hindi po kasama ang ating mga magandang gawa or etc. So, ngayon ay ating pong napatunayan na ang once saved is always saved or ang eternal security ay aral ng ating Panginoong Diyos. According sa Bible na ating binabasa ang mga verses, hindi po aral ng demonyo. In the first place pa lang, hindi po nagtuturo si Satanas about salvation. Siya po ay deceiver. Ayaw niyang maligtas ang tao. Tapos sabihin pa siya ang author o siya ang nagtuturo sa once saved is always saved. Naku, mali yan. So maraming salamat sa video ito. I hope na marami po kayong naintindihan sa video. At pwede kayong mag-comment. Malaya kayong mag-comment. Share your thoughts about sa Bible. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Click and share sa mga kaibigan mo na siguro ay hindi pa alam kung ano ang tamang pag-unawa about sa eternal security or once saved is always saved. So, yan lang po ang ating topic ngayon.
At abangan nyo sa sunod na araw ay ating explain about ang Mark 16:16. So maraming salamat and God bless.